There is an inspiring quotation attributed to David Platt. It says, God involves us in His mission not because He needs us, but because He loves us. Nga sa ato pa mga igsuon, ang Dios magdapit kanato sa pag-apil sa iyang misyon, dili tungod kay gikinahanglan niya ang atong tabang, kundi tungod kay nahigugma siya natong tanan. Dunay kamatuuran kining maong panultihon. Mahimo sa Dios ang tanan, ug wala siya manginahanglan sa atong panabang. Pero tungod sa iyang gugma sa tao, gusto niya nga kita mahimong kabahin sa iyang dakong plano. Ug mga igsoon, sa atong pagbuhat, kinatong gitawag og pangginoo nga buhat, makita nato ang kahulugan sa kinabuhi ug masinati ang kalipay nga hilabihan. Diya sa Ebanghelyo ning adlaw from the Gospel of St. Luke, chapter 9, verses 1 to 6, ato nadungog nga sa wala pa ipadala ni Jesus ang napulog duha ka mga tinun-an sa misyon, iya una silang gisangkapan og gahom. Jesus empowered them, gave them the tools needed to fulfill their mission. Giyatagan niya sila og gahom sa paghingilin sa tanang mga yawa for the healing of spiritual illness, ug gahom sa pag-ayo sa mga sakit for the healing of physical illness. Ang misyon adunay duha ka dakong aspeto. Una, pagsangyaw gangharian sa Dios. This is the good news of God's love for all. Ug ikaduha, pag-ayo sa mga masakiton, to free people from illness, both physical and spiritual. Gisangkapan ni Jesus ang mga tinun-an, pero giingnan usab sila nga magpuyo sa kawadon. Sa inyong panaw, ayaw ka mo pagdala bisan unsa. Ayaw pagdalag sungkod ni puntil sa limos, ni pagkaon, ni salapi, ug bisan gani ilisan. In other words, the disciples are to trust in God's providence. They have to travel light, free from any baggage. Ang mga Bible scholars nagpasabot na to, this was necessary and practical during the time of Jesus. Kasagaran, maglakaw ragud sila sa ilahang pagbiyahe. Maglakaw lang, kung magdalagdaghan, bugat, malangan sila. O gawas niya na, diya sa dalan, aduna pagyoy daghang tulisan. Kung magdala silag mga butang, makadani sila sa mga kawatan. Unsa may bililhong mensahe niining ebanghelyo kanato karong panahona. Una, ang ebanghelyo magpahinumdom nga matag usa kanato gitawag ni Jesus nga moapil sa iyang misyon, sa iyang buhat sa pagpangluwas. Isip binunyagan kita nakadawat gikan kang Jesus og tilag sa unggasa sa paghingilin og mga daotang espiritu ug pag-ayo sa mga sakit. Tinuod, pipila lang ang gitahasan sa simbahan nga mahimong exorcist. Pero abi ninyo mga igsoon, kitang tanan adunay katakos sa pagpahawa og mga daotang elemento diha sa katilingban. Pipila lang kanato ang doktor sa medisina, pero kitang tanan gihatagan usab og katakos sa paghatag og kaayuhan sa mga masakiton. Jesus can make use of us to extend His healing touch to others. By our prayers and charitable works, we can actually heal people who are sick and emotionally affected. All the baptized are missionaries. Dili tingali ita ipadala sa lagyong mga dapit, pero mahimo kitang mga misyonero diha sa atong mga panimalay, diha sa atong mga lugar trabahuanan, o sa atong mga gagmayng katilingban. Anaa ka nato ang misyon sa pagdala sa gugma sa Dios ngadto sa atong mga higala
ug mga kaigsuunan. Dili taangay maulaw o mahadlok tungod kay si Jesus anaaman mag-uban kanato sa kanunay. Dugang paniana ang ebanghelyo magpahinumdom nga dili kinahanglan nga kita adunay daghang kabtangan o butang aron nga makatabang sa misyon sa simbahan. Sus, abtik ra bata mo ingon, pobre man ko, wa man ko'y matabang, wa man ko diyamo, unsa man ko'y akong mahimo. Karon, atong nasabtan mga igsuon sa ebanghelyo, nga dili ang mga kabus mao'y angay maproblema, kundili ang mga dato. Tungod kay ang mga butang material, maumay kasagaran mahimong babag sa tao sa pagbuhat sa iyahang papel isip Kristiyano. We cannot do mission in the church if we are not willing to live simply. If we are not willing to go out of our comfort zones. Sa katapusan, mga igsuon, ang ebanghelyo magpahinumdom nga sa pagtuman sa atong misyon, adunay mga tao nga dili mudawat o maminaw kanato. Si Jesus nagpasidaan, si bisan kinsa nga dili mudawat kaninyo, biya ikanang lungsura o itaktak ang inyong mga tiil, agig pasidaan kanila. O kinibaya ang atong kasinatian. Mutabang ta sa pagpasabot og tao kalabot sa Dios, pero dili ta paminawon. Si Saint Teresa of Calcutta nag-ingon, what is important in the end is not that we are fruitful, but that we are faithful. Busa mga igsuon, magpadayon lang ta sa atong misyon, dili ta angay magdiskurahe, because nothing actually is wasted with God. And we always remember this, God involves us in His mission, not because He needs us, but because He loves us.